Time start now. Yan, magandang sinanghal sa ating mga kapatid. Itindigan natin ang dogma ng simbahan na si Santa Maria ay ina ng Diyos, open and close parenthesis, na si Cristo. Baka mamaya kung saan na naman pumunta ito Baka mamaya pumunta sa Santissima Trinidad, pumunta sa Espiritu Santo, pumunta sa kung ano-ano, pumunta sa mga Diyos-Diyosan. Stick lang tayo sa tema para sa kaisan, gaya ng sabi ni Apostol Pablo sa 14:40 ng unang Korinto, na ganito ang ating mababasa. Datapwat gawin ninyo may karapatan at may kaisan. At isa dun sa kaisan, ayon mismo sa hula at ayon mismo sa Biblia, si Kristo ay nagkatawang tao. Himay-himayin natin ito parang isda. Malamang may hindi kumakain ng isda, hindi ko nagbabanggit yung anong sekta ito. Malamang yung dati pinaalipan na itong katugali natin. Na ayon mismo sa hula, sa 4:4 ng Galacia, sapagkat darating ang araw at oras na isusugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak niyang isusugo niya? Na ipangalan ng Santa Maria Birhen, ayon mismo sa konteksto ng 4:4 ng Galacia. Napakalinaw, sa 5:20 ng unang 1, yun ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tama? Tama. Siya lang naman nagpapamali ko Ngayon, kung pabubulaan na niya yun, umalit na lang siya sa iglesia ni Manalo. Gano? Na yung Diyos na nagkatawang tao, na si Jesu Cristo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Kaya konsiderado, ayon sa Biblia, na patutunayan ko, si Santa Maria ay ina ng Diyos, ang Diyos si Cristo, ayon sa Biblia. Ngayon, sa paano paraan, si Santa Maria naging ina ng Diyos, ngayon ng Diyos ay wala namang pinagmulan. Kasi istagdilit, mabasa sa 92 na awit, ulo-ulo ng 1, etc. Pati yung nasa unang Korinto na Diyos ay hindi tao. Kasi napakalinaw. Gumagalaw yung letter. Siya yung nakitulad sa tao, kabagamat sa Diyos. Sa papaanong paraan, sa disipo ng Hebreo, gumamit siya ng haing katawan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, haing at tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin na ay pinihanda mo. Sa isang salin, nang ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan, siya ay gumamit ng haing katawan. At yung haing katawan na yun yung nasa sinapupunan ni Santa Maria, na sinabi ni Santa Maria, na ikay nagdadalang tao, na ang nasa loob nun, sa 2:9 ng Kolosan, na ayon mismo kay Apostol Pablo, sa kanya nananahan ng likas na kalagayan ng pagka-Diyos ng siya'y maging tao. At yung Diyos na yun, nung nakita ni Apostol Tomas, sa 20:28 ng 1, Panginoon ko, Diyos ko. Yan ang ibahin mo, Pastor Johan. Tingnan natin kung magigiba mo. Kung kung gigibain mo yan, lalabanan mo si Apostol Juan, lalabanan mo ito, lalabanan mo si Santa Isabel. Na napakalino sa 1:43 ng Lucas, na anong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. At yung subject of the sentence na Panginoon, nasa hula na, sa web sa isang Isayas, tatawagin makapangyari ang Diyos. Alin yung ipanganganak? Makapangyari ang Diyos. Ngayon, sino manganganak? Si Santa Maria, hindi naman kasi pwede siya, wala naman siya ovary. Di bali na lang, kung magpapatransgender siya, sisirain niya yung templo na Diyos Christi sa Iskatunang Korinto. Maaari manganak siya o kaya yung transplant. Kasi talamak na yun. Katunayan sa Thailand, maraming ganun, mga nagpapalit ng kasarian. Bali ba na lang kung magpapalit siya ng kasarian? Pwede siyang manganak. Pero hindi niya matututulan na ang nanganak kay Kristo sa pamamagitan ng katawang tao at ang nasa loob ng pagkadyo na kasama ng Ama na ayon sa 1:26 ng Genesis sa libro ay Elohim. In Hebrew 4:30, sa Hebrew interlineal ay God's plural. Sabi ko kasi the Father, Son, of the Holy Spirit. Isinugo ng Ama yung isa niyang persona na anak at yung ang ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng haing katawan na umasok sa sinapupunan ni Santa Maria at ipinanganak niya. At nung ipinanganak na, nangaral, nakita ng mga apostoles na hindi niya nakita. Na ano? 20:28 ng 1, Panginoon ko, Diyos ko. Ano tayo lang? Tayo mo tayo. Sabi rito, Last 2 minutes. O kaya, yan ang tututulan mo. Kaya kung tututol ka si Santa Maria, ina ng Diyos, lumipat ka na sa iglesia ni Manalo, magpadoktrina ka na, inulis na kapila nila din, pwede ka pumunta, Pastor Johan. Kasi dati kang Seventh-day Adventist, tapos ngayon, ano ka na, the way of truth. Tingnan natin kung talagang nasa katotohanan ka. Kaya lahat ng itatanong mo, yung sinabi ko, because I am under cross-examination para sa iyo. I-wait na natin. Okay. Tapos na ang kining aprobatid siya hayag pagtunan niya ang Maria, inahan ng Diyos. O yan tapos i-cross-examine sa siguro nito sa negative. Pastor, doon na kayo siguro nito sa pag-cross-examine ko Tanong, Brother Jare, ayon sa post mo, patunayan mo na si Maria ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Yan bang post mo na ginawa mo yung paksa natin
Yun ba ay tama o mali? So, tama yun, napakalino. So, yung 43 ng Lucas, kasi nung isinusulat ko yun, ang nasa isip ko ng Diyos doon, yung anak. Dahil wala ka namang mababasa sa Biblia na ang pinanganak yung ama, maliban na lang kung pumasok ka dito yung panganak ka rin. Tingnan ni Joan yun. Kaya tingnan na Diyos, kung 43 ng Lucas, referado sa Panginoon, o sa Greek word ay Diyos. Kaya, pinapilatan mo naman, Pastor Joan. Okay, lawat na lang. Okay. Sa post mo, patunayan mo na si Maria, anak niya ay Diyos. Tapos ngayon, sa pag-deliver mo, Ikaw na, ikaw. Ayos, ayos. Wala na, one time. Yes. 5 minutos na. May job ka. Wala akong sinulat na anak niya ay Diyos. Ang nakasulat doon sa post, ina ng Diyos. Okay, tapos Sinungaling-galing. ang tanong mo lang, tungkol sa kanyang pinandigan. ina ng Diyos. Time start. Mali. Sabi mo, si Maria, ina ng Diyos. Pero ang deliver mo ngayon, si Kristo ay Diyos. Yan ba ay sang-ayon sa iyong paksang ginawa o hindi? Saka yun, ikaw lang naman hindi sumasakali dahil hindi ka nakikinig. 8:47 naman dahil sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nilatag ako sa 5:20 ng unang 1, tsaka 1:1 ng 1, etc. At 26 ng Isaiah, sa referado yun doon sa Panginoon na nasa sinapupunan ni Santa Maria sa 1:43 ng Lucas. Kaya konsiderado si Santa Maria ay ina ng Panginoon, yung Panginoon yung referado kay Cristo. Hindi naman pwede. Next question. Next question. Sa deliver mo ngayon, kasama na si Jesus. Sa post mo, patunayan mo na si Maria ay ina ng Diyos. But ang deliver mo, kasama na si Jesus. Dapat, ang tanong ko sa iyo, bakit mo hindi sinali? Ano ba? Ang tanong ko, bakit hindi mo sinali na Diyos si Jesus? Kasi ang ating usapan, patunayan mo na si Maria, ina ng Diyos. Okay, natinir na no? Naiintindihan Okay, ko. Hindi naman kasi pwede isali, wala naman sa video games yun. Tingnan mo. Kaya nung isinulat ko yun, nung itinay kong Diyos, referado yun kay Kristo dahil hindi naman pwede ipanganak yung Ama. Ang ipinanganak lang sa Webes sa Islang Isayas, ayon sa hula, at sa 1:43 ng Lucas na Panginoon nasa sinapupunan niya, si Yesu Kristo yun, kaya konsiderado pa rin na si Santa Maria ay ina ng Panginoon, at yung Panginoon sa 5:20 at 20:28 ng 1 ay Diyos, kaya si Santa Maria ina ng Diyos. Di ba mo yan, Pastor? Ibang tanong. Ibang tanong. Paulit na tanong, bakit mo hindi sinali si Jesus doon sa paksa mo na patunayan mo na si Maria, ina ng Diyos na anak? Bakit hindi mo sinali? Yan ang tanong ko, bakit hindi mo sinali? At ngayon, So, sinali mo na. sumagot ka pa. Ulit ka. Sasagot na. Sige, pagbigyan natin. Kasali naman talaga si Kristo doon sa salitang Diyos. Huwag mo naman sabihin si Kristo, tao. Dahil nung itinay ko Objection, moderator. Mukha, pero Okay, okay, pausa. May consider. Anong Ang object ko, bakit di niya sinali doon sa paksa namin? Okay. Ang tanong niya, bakit hindi mo sinali? Hindi ko sinali. Sinali ko. Dahil nandun na mismo sa salitang Diyos ko. Dahil yung sabi ko, kasi sa akin, hindi ka pa sinabi. Okay. Sabi ko, kasi sa salitang Diyos. Referado kay Kristo yun. Time pause. Sige. Hindi referado sa iyo. Okay. Time start. Wait. So, reference kay Kristo yun. Tanong ko sa'yo, saan mo nabasa na sinabi ni Kristo na ina niya si Maria? Wala dito. Kasali na ito. Ang tawag dito, kapatid na Rosa. Ang nakalagay dito. Okay, ang nakalagay dito sa 2:1 ng 1. Ang sabi ni Kristo sa 4, Jesus answered, Mother, I love you. Ikaw lang naman may ayaw kay Santa Maria. Santa Maria. Ano? Ay, ipapakasunod. Sunod na tanong. Okay. Noong pang sinabi ni Maria na babae, tanong ko sa iyo, bakit tinawag niya si Maria babae, hindi niya tinawag na ina? Okay. Ewan ko. Tanungin mo si Kristo, pero napakalino. Ito ang ibahin mo. Yung tinanong ko kanina, sa 2:1 ng 1, Jesus answered, Mother, I love you. Gusto mo marinig kay Kristo yung masama. Ito, mapunta ayaw mo tanggapin, no? Pumira na naman. Okay. Yan ang ibahin mo. Lumalayo ka na sa tema na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Time! Okay, sunod na tanong. Sabi mo, kanina, na hindi alam at tanungin ko si Jesus. Tayo naman ang naglilibate. Bakit sinabi ni Maria, minamahal niya si Maria, bakit sinabi nila ni Maria at saka sa kanyang mga kapatid na si Kristo ay nagiging out of mind? Hindi naman yun ang tema natin kung si Kristo nasa out of mind eh. Ang tema natin, si Kristo ang
Tingnan niya si Santa Maria na tinawag siya Time stop, Panginoon. question. Okay, Sa luwas tema na ninyo, Santa Maria, ina ng Diyos. ang tema ninyo ay si Maria, ina ng Diyos. Yun ang pinag-usapan ninyo. Okay, mayroon pang tanong? Ang tanong ko sa iyo, bakit ina si Kristo, ay ina si Maria ng Diyos? Ang tanong ko, bakit sinabi ni Maria or ang kanyang mga anak ay si Kristo out of mind? Okay, ano ba problema yun? Kasama yun kasi si Maria yun eh. Objection mo dito. Hindi na sa tema ang tinanong mo. Hindi naman natin yung tema kung si Kristo out of mind eh. Tanungin mo kung bakit si Maria maging ina ni Kristo. Yan ang topic niyo. Kung bakit si Maria ina ng Diyos. Okay, go ahead. Last one question. Okay, last one question. Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang Diyos ay walang pasimula. Sa mga paksa na hindi mo naman ginamit kanina, at ngayon ginamit mo na, ang tanong ko sa iyo, ang Diyos ba ay may pasimula o wala? Wala. Kung hira ka ng preparado sa Ama yun. At kasama rin si Kristo doon. At nagkaroon ng pasimula nung isinupo ng Ama si Kristo sa 4:4 ng Galacia sa pamamagitan ng katawang tao na ipinagbigay ni Santa Maria kasama doon yung pagkatyo sa 2:9 ng Kolosas at nung kinanganak yun, tinawag si Kristo na Panginoon at Diyos. Kaya si Santa Maria, konsiderado na ina ng Diyos. Time! Gamit sa negative at sa affirmative. Ato na Tagalog sa inutos po ang negative. Kamupahayag kasi Maria dili ina sa Diyos. Right? Time start now. Okay. Ito ang patunay ko mga kapatid. Kasi doon sa paksa namin, ang sinulat niya lang, para magbinudol niya ako eh. Objection. Doon sa paksa, Teka muna. Time pause. Time pause. Yan yung patakaran. Yung pupus lang kayo. Huwag ka na pumunta sa saribata lang. Moderator, pagalitan nyo, pinaparatangan ako ng bubutol. Hindi naman ako taga-tiyago. ayon sa paksa namin, Time start. sa paksa namin, papatunayan niya na si Maria, ina ng Diyos, ina ng Diyos, hindi niya nilagay na si Maria, ina ng Diyos na anak na si Jesus. Kumbaga, nililang niya ko eh. Doon sa paksa, dapat patunayan. Tika muna. Ang ibig sabihin sa tema, pupus ka lang sa papaya kasi Maria hindi totoo. Pinaratangan ako, manlilito lang ako. Yun ang dapat mong ibigay sa ating makikinig ngayon na si Maria hindi totoo ina ng Diyos. Go ahead. Okay, time start. Yan naman sa kayo sa moderator eh. Huwag tayo gumamit Time ng pause. komentary. Kasi po, saribata lang gawin mo. Okay, go ahead. Time start. Ayon kasi sa nakalagay sa kanyang post, doon ako sa post, papatunayan niya. Kaya nga ako nag-rebut doon eh, kasi yung patunay niya, Tika muna. Rolling. Hindi pa tayo pumasok sa ribatal. Okay, ang gagawin mo kayo, ipapanindigan mo si Maria, hindi totoo ina ng Diyos. Yan. okay, ito na lang mga kapatid, ibahin mo na lang yung next. Sabi ni Kristo doon sa Mark 19 to 31 to 32. Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung sumusunod sa aking mga utos. Yan po ay napakaklaro mga kapatid. Yung kanyang ina ay sumusunod sa kanyang utos. Ba't sasabihin niya ni Jesus kung si Maria at sa kayong kanyang mga kapatid ay sumusunod sa utos? Hindi niya sasabihin yun kung si Maria at yung mga kapatid ay sumusunod sa utos. sa atong live. Kaya nga sinabi ni Kristo, Kipat mo ng ang aking ama, ang aking ina ay yung lang ninyo sumusunod sa kung aking ba o utos. Ay tanong dyan, ba't niya sinasabing ang kanyang ina ay yung sumusunod sa utos? Ibig sabihin na mga kapatid, yung si Maria hindi tinanggap ni Jesus na isang ina dahil hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Itong sabi, here are my mothers and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sisters and mother. Napakaliwanag mga kapatid, ba't na sasabihin? Ba't na sasabihin na ang aking ina ay yung sumusunod sa God's will? Kung sumusunod si Maria, Salamat. ito pa mga kapatid. Anak ni Maria si Jesus. Ayon sa kanyang patunay. Pero ang nakasulat mga kapatid, nung sinabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na ako ay dito makatira sa bahay ng aking ama?
And dito mga kapatid, pumasok, naguluhan si Maria. Ba't siya naguguluhan? Kung siya'y naniwala na si Kristo ay Diyos, ba't siya naguguluhan? At yan mga kapatid ay dalang-dala pa rin sa kanyang loob. Last 3 minutes. Maintindihan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ang tinuturing ni Jesus, na ang kanyang yung tunay na ina ay yung sumusunod sa utos. Iba kasi, si Maria kasi hindi sumusunod kung babasahin natin mga kapatid dito sa Mark 6. Ito mga kapatid, sa Mark 6. Hindi, ito nakalagay. Only his hometown among the relatives and his own house is prophet without honor. Napakaliwanag mga kapatid. Pati yung kanyang, even his own family. Own family ha. Hindi siya inonor. Ba't ganun? Sila naman naniwala. Kung sila naniwala kay Kristo, ba't sila hindi naniwala? Ba't sinasabi nila? Even by his own family or even his own household did not believe in him. Do not believe in me. Kasama rin mo na. Paano natin yan i-harmonize? Pati si Maria at saka sa kanilang mga pamilya hindi naniwala. Pati relative hindi naniwala kay Kristo. Ang sinasabi lang ni Kristo, ang sumusunod sa kautusan o sa aking mga salita, yan ay ang aking ina. Bakit nagiging ina si Kristo? Biologically, maging ina. Pero sa spiritually, hindi. Objection. Okay. Okay, time pause. Ginawa niya namang ina si Kristo, wala naman sa tema natin yun eh. Ang tema natin, si Santa Maria, ina ni Kristo, ina ng Diyos. Hindi si Kristo, Sorry. ina ni Maria. Oh. Ginagawa mo transgender si Kristo, matakot ka kapatid. Minsan din kasi, hindi natin dalawa. Nahirapan sa Tagalog eh. Nahirapan sa Kalisod. May mga hindi tayo maalam na mga magsalita. Sorry na lang. Good. Pero ito nakalagay kasi, kung naniwala yung mga kapatid, ito pa, sa Otso, sa Mark. Ito, yung nakalagay. Kung 1 minute to go. 1 minute to go. Kung naniwala pa sila, ba't sinabi ng kanyang ina na si Kristo ay he is out of mind? Ito po ay nakalagay talaga, nababasa Ito, babasahin natin. Here are my mothers and my brothers. Who does God's will is my brothers and sisters and mothers. Ito ang sabi niya. Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung gumagawa sa God's will. Pero anong sabi nila Maria? He is out of mind. Napakaliwanag Sinabi ni Kristo na yung kanyang mga kapatid, ang kanyang ina at sa kapatid, yung sumusunod sa utos ni Jesus. Pero anong sabi ng ina sa iyong mga kapatid? Nawawala sa katinuan yan. Bakit? Kasi Time! kumakain si Kristo Okay. nito. Ganito, tapos na oras mo. Ang affirmative, bigyan natin ng 5 minutes. So, sabi sa'yo, handa na ba kayo? Handa na kayo? Sige, simula ka na. Okay ka na? Sige. Ayon sa ating paksa, na patutunayan ayon sa Biblia, sino ang ina ng Diyos? Si Maria o ikaw? Kategorika. Sino ang ina ng Diyos? Ikaw at Maria? Ayon sa paksa na ayon sa Biblia, si Maria o ikaw? Wala namang ina dyan eh. Objection, moderator. Diyos ang tinatanong. Time goes! Examination. Sumagot ka sa tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ayon sa paksa, sino ang ina ng Diyos? Ayon sa Biblia, ikaw si Santa Maria. Hindi mo maibig ka pa po. Yes or no? Sagot ko, Time Psalms 19 verse 2. Objection, moderator. Time goes! Kaya mo na. Objection. Yung ang tanong nila, sino ang ina ni Maria? Sino ang ina ni Kristo? Ang tanong ko sa kanya, ayon sa paksang na pag-usapan, na patutunayan, sino ang ina ng Diyos? Ikaw o si Kristo? Sige. Maria. Ikaw o si Maria? Sagot. Ang sagot ko dyan Time start. yan ay question na ano yun, maling question yun. Kung mo titin, tanong mo ang iba. Councilor, objection, moderator. Kasi kung mali yung tema, ba't ka pinatulan? Hindi kung mapatol pala siya sa mali. Nakinig naman kayo, hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot. Yun na. Sunod na tanong. Putos na yun. Putos na. Sa 4:4 ng Galacia, sino yung ipanganganak na anak ng
Diyos sa pamamagitan ni Santa Maria. Ikaw o si Kristo? Hindi naman yun ang tema namin. Objection mo na ito? Time start. Sa tema Time na. Time boys. Ano? May sagot ako 1 minute. Hindi, 30 seconds lang. 30 seconds lang. Ang tanong, ulitin yung tanong. Oh, sa 4.4 ng Galacia, sino yung ipinanganak ni Santa Maria na isinumpos sa Diyos? Okay. Ikaw o si Kristo? So, klaro naman tanong. Sino ang ipanganak ni Maria? Ikaw o si Kristo? Kasi sa tema namin, Mr. Moderator, hindi kasali si Kristo doon. Diyos lang yung sinabi niya. Pero, kasali nyo. Time boss. Sagutin mo. Sino ang ipanganak ni Maria? Dahil po, ang inyong lalis kayo, sa Tagalog lalis. Pinagla ng tugian. Ah. Naging ko kayo, about Maria. Ino ba siya? Hindi. So, ang pagkain na, sali sa tanong niya, sino ang ipanganak ni Maria? Wala naman sino pinanganak ni Maria? Wala naman sa pagsa namin. Ito. Mayroon si Maria. Si Maria, mayroon Maria. Mayroon Maria. Si Maria ang topic ninyo. Tama. So, ang tanong niya, sino ang anak ni Maria? Yan ang topic ninyo. Time boss. Jesus. Ayun. Okay. Oh, Jesus. Time start. Ano? Ngayon, Di, may- sino yung Jesus na yun? may 30 seconds pa. 28 ng Juan? Diyos o pusa? Okay. Sino naman si Jesus? Diyos o pusa? Ba't okay sila ng pusa? Tama na yun, Oh. Federico. Sige, sige. Go ahead. Sino? Jesus. Ayun. Salamat. Tama. Jesus. Pero ito. Pildi na. Diyos si Jesus. Pero hindi ko sinali niya sa kanyang paksa. Guys, ang tawag na, guys. papatunayan na lang, si Maria ay ina ng Diyos. Wala. Hindi niya sinali na ay ina ng Diyos na si Jesus. Hindi niya sinali yun. Binodor niya yung mga Okay, tao. tama. Ilang tanong. Ngayon, kung Diyos si Jesus at yun ay pinanganak ni Santa Maria ay sa 4.4 ng Galacia, ano tawag ko kay Santa Maria ngayon ang pinanganak niya Diyos? Okay. Ina ng Diyos o ina mo? Okay. Sino yan? Kung siya pa tawag mo niya kay si Jesus, anak mo niya, na Diyos man si Jesus, kung siya may tawag mo ni Maria. Well, Ina ng Diyos na anak. Panalo na tayo, panalo na. Ina, si Maria, ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Pero hindi niya sinali sa paksa. Hindi niya sinali sa paksa na si Jesus. May Diyos may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu. Pero hindi niya kasali sa paksa. Mangbuhay ito. Sunod na tanong. Anong kahulugan na itong nakanomina sakra sa original scripture? Mr. Moderator, wala kaming sinali. Hindi kasali yan. Hindi kasali yan. Hindi na natindihan kasi Oo. break. Hindi na nakuha. Hindi sali yan. Ibang tanong. Ibang tanong. Time start. Sa 1.43 ng Lucas na hawak mo sa unang translation, ano ang kahulugan ng mater o kreo at sino yung kreo? Ikaw o si Kristo? Ang tema natin, papatunayan mo. Objection mo din. Oo. Okay, Richard, kanta. Time. Guys, daog na ta. Ulit siya, masaya You're ka. under cross. Sumagot ka sa tanong. Napapagkalataan ka ng naibig. Para maintindihan niya, hindi mo lang sa salita Tagalog kasi huwag lang magamit yan. Kasi po, kailangan ito, hindi tayo mag-aisa dito kasi ibang lingwahe yan. Oo. Pero Tagalog mo sabihin yung tanong para maklaro niya. Okay, go ahead. Sa 1.43 ng Lucas, sino yung Panginoon at sino ang ina nun? Si Kristo na Diyos at ang ina niya si Santa Maria kaya ina ng Diyos o ina mo? Sagot! Si Maria nga ang ina, pero hindi mo sinabi sa paksa natin na si Kristo. Okay. Yan, napagkasimbihan. May 1 minute. Oh, yun sa aming paksa. Ang patunayan niya na si Maria, ina ng Diyos. Hindi niya sinali sa paksa namin na ina ng Diyos na si Jesus. Ngayon. Kasi nga, sinali mo. Kung sa salitang paksa na Diyos, kasama ba si Kristo yun na Diyos o si Kristo ay pusa? Iwan ko sa'yo. Time boss. Pero, pinusok ko Hindi kung siya. pala ito eh. Hindi siya sumasagot sa tanong mo. Continue na. Time start. Time start. Ulit ang tanong. Ayon sa baksa natin na si Santa Maria, ina ng Diyos, sino yung Diyos na yun na subject of the sentence ayon sa 1.43 ng Lucas? Ikaw o si Kristo? Ito, sagot. Sagot. Dapat sinali mo. Ito, sagot dito. Time Graduate ka na. Continue. Hindi pa ako tapos mag-ano mo dito. Premise pa ako. Okay, time start. Ang tanong ko sa'yo, sa baksa natin, premise ito moderator ha, Okay. si Santa Maria o patutunayan ko si Santa Maria ay ina ng Diyos. Sino yung Diyos na yun? Si Kristo ba sa 1.43 ng Lucas kaya si Santa Maria ina ng Diyos o ikaw? Ito ang sagot. Hindi ako. Si Sino? Kristo yun. Ikaw.
paksa para ako ay talunin mo. Hindi mo sinali sa paksa, mamubudol ka eh. Alam ko siya eh. Huwag ka mahusga. At home, Ang karapatan at mo, home moderator. magsagot lang at huwag mo isaling pamahusga. Sa limatan lang. Last question. Last ngayong hindi kasali si Kristo sa paksa. Ngayon, kung si Santa Maria ay ina ng Diyos, kasama ba si Kristo dun sa pagka-Diyos o ikaw ang kasama doon? Hindi ako kasama si Kristo. Ayun. Hindi mo kasi nilagay mo sa kukuti mo. Bakit mo sana nilagay mo sana doon sa paksa natin. Kasi nilagay mo sa kukuti mo. Kumbaga, binigyan mo ng ikog. Okay, yata sa limatan. 3 second lang. 30 seconds. 1 minute. 30 second lang. Oh, 30 seconds. 30. 5 minutes, 5. Ay, buhar. Magkano ko sa limatan? Okay. Sa pagkakaroon sa Cebu, basta doon ay debate, ang unang magribatal ang negative. Kaya may negative, ikay unang ribat. Kapil lang kay ubos, kasuko, ipayay na diya, kaya mo rin lang. Okay, 5 minutes, go ahead. Okay. Natanggap ko ang kanyang hamon. Kasi alam ko kulang eh. Alam ko ang kanyang inspiration. Isasali niya si Jesus. Alam ko yun. Kaya tinanggap ko. Pero susunod, brother, isama mo si Jesus doon sa paksa. Huwag mong bigyan ng ikog sa kukuti mo. Kasi kung ano yung nakasulat, ano yung ating pinag-usapan, yan sana ang ating pag-usapan. Ang problema sa'yo, yung sa isipan mo, isinali mo na si Jesus, hindi mo sinali sa paksa. Dapat sinali mo para matalo mo ako. Yan ang problema sa'yo eh. Kung baga, budol-budol ba? Pero alam ko yun. Wala. Relax. Bawas na, bawas. Sunod, ikaw naman tumira. Diba? Diba? Tinanggap ko yun. Kasi alam ko yun. Nga apunod tulo yun kang Kristo. Pero sana, sinabi niya, papatunayan ko doon sa paksa namin, sinulat niya sana, papatunayan ko na si Maria, ina ng Diyos na anak na si Jesus. Yan, talo ako niyan. Pero ano kanya? Papatunayan ko na si Maria, ina ng Diyos. Ang tanong dyan, kung ako sa kung side, sinong Diyos ang nasa isip ko? Di ba yung nasa Psalms 90, verse 1 and 2, at saka yung sa Genesis, at saka yung sa Revelation na Alpha and Omega? Di ba? Yan ang nasa isip ko. Paano kung naisip na yun pala si Jesus? Hindi kami magkatalo doon. Dapat linagay mo para matalo mo ako. Hindi mo kasi inisip yung paksa eh. Ito ngayon, sinasabi mo, si Maria, ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Bakit sinabi pa ni Kristo? Yung aking ina, ay sumusunod sa aking mga salita. Bakit niya ba sasabihin kung si Maria ay sumusunod? At saka kung kinilala rin na, kung minahal niya talaga si Jesus, bakit niya sasabihin, si Kristo, he is out of mind. Wala sa tamang kaisipan. Bakit? Hindi daw nakakain. Ito, basa. Hindi ko na lang babasahin. Kasi maraming tao at si Kristo walang time sa pagkain. Kaya anong sabi ni Maria? Nawala ang katinuan sa kaisipan ni Kristo. Yan, mababasa yan. Napakalinaw mga kapatid. Kaya anong sabi ni Kristo? Ang aking ina ay yung sumusunod sa sa aking mga salita. Sa aking mga salita. Talaga naman yung mga apostol, kinikilala nila si Maria kasi sabi nila, yung ina mo nasa labas. Yung ina nasa labas. Kahit na si Kristo, nakapako na sa krus, sinasabi na pa, babae, di ba yung sasabihin babae, napakawalan namang respeto ni Kristo. Sasabihin niya, babae, kanyang ina, ikaw, mama mo, sasabihin mo na, babae, yung anak, mayroon bang ganon? Tapos kung ikaw si Kristo, doon sa Kana, nung naubos na yung alak. Sasabihin man ni Kristo, babae, hindi pa ngayon ang araw. Ba't hindi sasabi? Ma, hindi pa ngayon ang araw. Napakawalang respeto naman ng Kristo. Kasi
hindi niya kinikilala si Maria. Nagrespeto siya bilang sumala sa Lucas 2. Sumusunod siya. Pero hindi niya kinilala ina. Kasi, napakaliwanag mga kapatid. Ang sumusunod sa kanyang mga salita, yun ang kanyang ina. Spiritually. Biologically, si Kristo ay naging daanan si Maria. Hindi naman ako tutol doon, pero hindi yan ang aming paksa. Kaya nga bro Johnny, sa susunod, kung gumawa ka ng paksa, 1 minute po. kumplituhin mo. Hindi yung nakumplito, nagsulat ka ng paksa, kinukumplito mo, saka kukuti mo. Wag ganun. Di mo ako mabudol. Kaya nga sumasagot ako si Kristo yun. Pero dapat sinali mo doon sa paksa. Talo na ako doon kung sinali mo sa paksa. Talo ako doon. Paano kasi? Hindi mo sinali. Ang iyong Diyos na yung Diyos na yung sinulat mo sa paksa. Hindi. Yung sa aking bubuti naman yung Diyos na Diyos na yung nasa Old Testament. Paano tayo magkasundo doon? Diba? Dapat kumplituhin. Kumplituhin. Kaya kasabi ko, ang Diyos yun, walang pinagsimulan. Since the beginning, in the beginning God created the heaven and earth. Paano niya? Sinabi nga na yung kanyang ina ay yung sumusunod sa kanyang utos. Ibig sabihin lang yun. Napakaliwanag yun. Na dinidinay ni Kristo yung pag-ina ni Kristo dahil hindi si Maria, hindi sumusunod. Time! Return na sa negative, ibuhos na niya, ibuhos 5 minutes. O niya, atos pabawasan din niyang ginatake, ato affirmative. Sa FD, when? Congratulations, Johan, sa iyong pagkatalo. Ngayon, hindi pa rin natin yung sinabi niya kasi kalingan sapagkat bawal nyo sa public dito. Ngayon, pinasamahan si Santa Maria. Hindi mo pinagalitan ni Maria si Cristo, hindi na mahal ni Santa Maria si Cristo. Ikaw, nung bata ka, baka pinalugod ka pa sa mundo eh. Ibig sabihin pala, itinakwil ka ng magulat mo. Ako, dilema ka din eh. Kaya lahat ng tanong natin, inatake na rin yung paksa eh. Sabi, sana naman kung gagawa ka ng paksa, sana kung kalkuhin mo, para ba sa Yesu Cristo, hindi Diyos? Kailangan pa, Diyos, tunay, Yesu Cristo, tapos nakalagay may address ng bahay, tapos nakatira. Tulong talaga ito, impertinente yung tao na ito. Ayaw na lang itamurahin eh. Kasi kung sasakali naman kita dito, masyado namang masama yun. Dahil pinasama mo yung pinananap kasi Santa Maria. Pati si Cristo, pinasama mo. Guruin mo yung Diyos, pinasama mo. Kung pwede ka lang sakali, masasakal kita eh. Kaso baka makatulog ako sa'yo. Kaya iibahin natin ang tema na ipinresenta niya. Napakontra sa ating tema. Ngayon, ayon sa Biblia, hindi ba talaga ina ng Diyos si Santa Maria? Napakalinaw, inamin niya sa 20:28 ng 1 at sa baksa na yung ina ng Diyos ay si Santa Maria na isinuko ng Diyos sa pamamagitan ng paglilihi niya sa ating Panginoon Kristo ayon sa 4:4 ng Galacia. Nagiba niya ba? Hindi. Nagiba niya ba ang 1:43 ng Lucas? Hindi. Nagiba niya ba ang 9:6 ng Isaiah? Hindi. Wala siyang naigiba. Doon ka pumunta ka sa demolish. Doon, baka may nagde-demolish doon. Yun na lang ang gibay mo. Dahil never mo magigiba ang aral ni Cristo na ipinasulat kay Lucas na si Santa Maria ay tinawag na ina ng Panginoon. O sa Greek, Mater to Creon. At yung Creon, referado sa Teo na si Cristo na nakita ni Apostol Tomas sa 20:20. Kaya congratulations, graduate ka na. Graduate ka na sa impyerno. Gis 27 ng February. Hindi siya nilalain ka, Pastor Johan. Kailangan mong tanggapin. Tinanggap niya eh. Tinanggap niya eh. Na ano? Na si Santa Maria ay ina ng Diyos na si Jesus. Inamin niya ba? Inamin niya. Ibig sabihin, napatunayan natin, si Santa Maria, ayon sa Biblia, ayon sa tema, at ayon na rin sa kanya, ay tunay na ina ng Diyos na referado sa Panginoon na nakita ni Santa Elizabeth sa 1:43 ng Lucas na ipinanganak ni Santa Maria na ayon sa hula sa 9:6 ng Isaiah, ang ipanganganak na bata ay tatawagin makapangyarihang Diyos. Para sa kanya, kulang pa yun. Ibig sabihin pala sa iyo, si Kristo hindi Diyos. Gusto mo pa nakalagay yung address ng bahay? Nasa langit ko na lang address yun. Basahin natin sa Testimony sa kung kayo may muling bunuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya ayon sa akin, ayon sa doktrina ng simbahan, yung ina ng Diyos, yung Diyos na nakalagay doon, si Kristo. Dahil hindi mo naman pwedeng itanggi si Kristo. 2 minutes to go. Sapagkat kung itatanggi mo, si Kristo ay hindi Diyos na ipinanganak ni Santa Maria sa pamagitan ng katawan tao, graduate ka na, lumipat ka na sa iglesia ni Manalo, Johan. Di ba? Gano'n lang naman yun eh. Kaya,
Sabi mo, mambubudol ako. Kahit kailan, di ako umutang ng pera sa iyo, ano? Masama naman yata ang paratang yan. Ako'y nangangaral, paratangan mo, mambubudol. Aba, that is too personal. Kasi kung gusto mo personalan, gusto mo paramihan tayong mure. Kasi hindi kita papatulan ka dahil masama yan. Pero huwag mo namang sabihin na ako'y nambubudol dahil never ako na umutang ng pera sa iyo, sa pamilya mo, etc. at kahit sa kaninong kilala mo. Dahil hindi ako magbubudol, alam ko masama yun. Ikaw naman pala, alam mo naman pala magbubudol ako para sa'yo. Ba't ko kumato sa magbubudol? Eh, ang sabi sa unang Thessalonica 5:22, layuan yung bawat ayaw ng masama. Ba't lapit ka sa akin lapit? Kasi ba ako? Johan, gusto mo ba ako? Masama naman eh kaya sa 6:9 ng unang Korinto. Pakikiyapin sa kapwa lalaki at gawain ng mga liko. Kaya napatunayan natin, ayon sa Biblia, na yung Diyos o anak ng Diyos na si Kristo na isinugo sa pamamagitan ng haing katawan sa disipo ng Hebreo, sa pamamagitan ni Santa Maria Virgen, ay ina niya si Santa Maria, at ang pinanganak ni Santa Maria si Kristo yung Diyos, kaya si Santa Maria konsiderado ina